Magandang araw sa lahat and welcome back to the JC Catalan Vlogs. At ngayong araw na to guys ay nagbabalik tayo sa ating fish vlogs. Kung saan sa previous video guys ay may tutorial ko kung saan nagayos ako ng acrylic plastic aquarium. And pagdating ko sa FB page ko is may nag-request ng update sa ating setup. So mag-update tayo kung ano nga pang nangyari dito sa ating ref tubs sa harapan ng ating bahay. So eto, napakarami na. Napuno ko na ng ref tub pero may ilan pang ayun trapal. Maybe soon is papalitan na natin yan ng ref tub. Pero sa ngayon is okay pa naman na trapal pa ang gamit ko. And maayos naman ang isda. So magsisimula tayo dito sa may dulo. Check natin kung anong laman ng ref tub na ito. So ito ang Black Moscow Guppies. Mga male ito. So sineparate ko na yung males tsaka yung females. At pang ano lang to, good start lang to pang breeding materials, hindi to pang show grade talaga. So dito sa kabilang ref tub is mga juveniles o di kaya mga fry ng ating Black Moscow. So ayun, maliliit pa nga sila. At hindi ko pa nalinis lahat ng ref tubs. So pasensya na at madumi. So sa kabila naman is yung trapal which is may laman na mga hydrilla plants and mga cal at saka chops na guppy. So dito ko iniipon lahat kasi may mga bata na gusto ng mga alaga ng mga isda. So yan ang binibigay ko sa kanila. So dito sa dalawang trapal pond is lalagyan ko sana mga betta fry pag nakapag-breed ako ng betta. So ngayon di pa ako nakapag-breed ng betta. So mga guppy mo lang nalalagay ko dito. So dito is puno ng guppy grass and ang laman ng guppy dito is Black Moscow. Mga female sana to pero may mga nagpag-drop na ng fry nila and di ko pa na-separate. Dito sa kabilang trapal pond is mga balloon maulis na may kasamang guppy crown tails. So hindi naman sila mag-crossbreed and maayos naman ang kanilang pamumuhay harmoniously. So dumarami na ang crown tail natin dito pero yung ating balloon maulis is hindi pa. Nag-adjust pa sila. So yung mga blue gallons na yan is para sana sa mga beta. So hindi pa ako nag-breed ngayon. So stock muna sila. So dito sa kabilang ref tub is mga female at may mga male na nga na malaki na mga red lace. Actually ribbon to sila. Pero hindi pa ribbon lahat na namalabas. So makikita nyo may mga ilang mga ribbon na red lace ang nandito. So dito sa kabila is red lace pa rin. So dalawang batch ito pero nagda-drop na yung ibang females. So ayun. Sineparate ko na lang yung mga males. Pero may ilan pang hindi ko pa na-separate. Na-separate ko na yung ibang males dito. So, ayan, puro males tong nandito sa ref tub na ito. So, baka nagtatanong kayo, ba't ko sineparate yung male at female? Baka hindi na sila mag-breed. Actually, talagang sineparate ko yan para mas mabilis lumaki yung mga males at saka females. Hindi sila palaging naghabulan para i-breed. So, sentro sila sa init, kaya kulay berde yung tubig. So, tinakpan ko pala kasi ang daming dahon na bumabagsak. So, ayan. So, medyo malinis ang tubig sa kabilang ref tub na ito. So, ang laman nito is ang purple ivory. Actually, nagsilabasan na yung mga red wash females. Pero, nagda-drop pa rin sila ng pure. So, hindi ko na sila kinakaling. Pero sa mga males, tinatanggalan ko na. Katulad dito sa kabila, purple ivory pa rin to. So, ayan, walang masyadong red wash. At saka dito, wala rin masyado. So, kinakaling ko pa sila pag may lumabas na red wash. So dito sa kabila, ref tub pa rin na may laman pa rin itong purple ivory. So dito walang mga talaga wash. Pero punit-punit na yung breeders ko na male. So magkakaling na lang ako dito soon pag may bibili. So usually weekly ako nagkakaling pag may lumabas na red wash. At yung mga red wash na lumabas is nilalagay ko dito. Kasi yung mga red wash na purple ivory is nagiging mosaic. Pero hindi talaga pure na mosaic ang lalabas. Kasi yung mosaic sa kanyang pattern is may white. Pero itong red wash ng ivory is black and red lang. So matatawag ko na to na red ivory. So ayun, puro ivory yung tatlo. Ay, 5 pala kasama ito. Red wash. So pupunta tayo dun sa unahan. Dito muna tayo sa
styrofoam na nilagyan ko ng trapal kasi may leak siya. So, ang laman nito is ang HB Koi or mas kilala bilang Gapi Koi at mga male lang lahat ng nandyan. At dito sa kabila is same pa rin, mga male lang ito. Pero may nilagay akong dalawang female para hindi sila maburingan. At nang maparami ko rin sila. So, dito sa kabila is mga fry at ng juvenile, ayun, dito ang dalawang ref tab na to na sobrang dumi na ng mga Gapi Koi. So ayan, nakikita nyo may mga male na nga. So isi-separate ko pa sila at lalagay sa kabilang ref tab. So katulad din dito, ayan. So ang iiwan ko lang dito sana is yung mga fem at yun, sentro sa init talaga. Kaya nagkukulay green na yung ating tubig at may mga algae na. So, goods naman sila at lang namang namamatay. So, hindi ko talaga completely pinapalitan ng tubig. 50% lang. So, may maiwan pa rin algae na green. At mabuti din yun sa kanila. Katulad din dito. Mga fry. Yep. And may natanggal na ako ditong mga breeder and male. Female and male. Na mga Gapi Koi sinalagay ko sa kabilang ref tab. So, ayun. May mantitira pa tayong ref tab. So, dito na tayo. Mga balloon mollies to, BKBM. At yun, naparami ko na rin sila. Pero hindi ko na sineparate yung mga fry kasi priority ko yung mga gapis ko. And ayan, nagpapatak-patak lang ako ng tubig galing sa gripo. Kasi pag diretso tayo punuin ang ref tab na to gamit ang tubig gripo is may chlorine. So talagang deads ang ating mga isda. And dito is PKBM. Actually, nagsisimula pa ako. Bigay sa akin to ng master ko. So, ayun. Hopefully, dumami sila dyan. At nang marami din tayong balloon mollies dito. So, dito is bluegrass sana to. Pero ngayon is pinalitan ko na ng tubig. At nilinisan ko na kasi balak kong lagyan ng ibang strain ng gapis. Kasi mukhang din dumadami yung bluegrass ko eh. And puro na wash yung males. So, dito sa kabilang ref tab is mga blue Gapi Koi. So, hindi pa talaga siya pure na blue. And medyo malabo ang kuha ko. So, ano pa lang to? Under observation pa lang. Kasi may lumalabas na mga female na may blue sa mukha at meron ding wala. So, actually, normal lang talaga yon. Talagang magkakaling ka para sa pure. Pero hindi sila crossbreed. So, kaling lang talaga. And dito, same pa rin. Mga breeders ko sila ng blue Gapi Koi. So nakita nyo walang blue yung mukha ng iba. At ayun, yung iba is meron pero hindi talaga pure blue, kupas siya na blue. So dito is sa kabilang ref tab at dito is same lang sila na laman pero dito sa kabila is may sun-kissed ako na balloon mollies. So pair pa rin, hindi pa sila dumadami and may sila kasama sila ditong female ko na breeder ng Waitikisi at dito rin Waitikisi Yellow Tiger King Cobra. So dito is may nilagay akong mga males ng Waitikisi and ayun ang dumi-dumi na. So maybe mamaya is ako change water ako. So ayun, may nilagay rin akong iilan na female para hindi sila maboring. And dito sa kabila is mga juvenile at mga fry ng ating Waitikisi. Labo, silaw kasi sa araw. So, dito ay ating mga breeder ng crown tail na andun yung ating mga fry na nilagay at dumami na rin sila dun. So, dito talaga yung mga breeder ko. And sa maliit na ref tab na ito, yung mga bluegrass ko na tinanggal ko yan sa dalawa. So, ewan ko lang anong gagawin ko pa dito. Pero baka sakaling may lumabas pa na pure o di kaya mag-outro sa lang ako para hindi mawala sa akin yung bluegrass na strain. So, dito sa aquarium na kulay green ng tubig is dito ako kumukuha ng ating pinamimigay na freebies para sa ating mga followers at subscribers na mga goldfish. So sa mga hindi pa nakapag-claim, free lang to sa lahat, mag-comment lang kayo sa FB page ko, di kayo mag-message kayo doon. Mag-comment kayo sa post, may post ako doon kung saan nag-celebrate ako ng 3K followers, subscribers and 1K followers sa ating Facebook. So, yun lang lahat. Laman ng ating ref tab. And dito is may ilan pa tayo ditong mga goldfish na pamimigay din natin. So, galing ito sa ating master MG Mbu nakuha.
Siya po ang nag-sponsor sa atin ito, and free lang to sa lahat. Mag-message lang kayo sa ating FB page, o di kayo comment na kayo sa latest post ko, and ako na mismong mag-message sa inyo. Pero sa ngayon is exclusive lang ito sa malapit sa amin dito sa Dumaguete. So Negros Island lang muna kasi gagastos pa tayo ng shipping kung i-ship pa natin to sa malalayong lugar. So exclusive na ito sa ma-meet up ko, di kaya sa makakapunta dito sa amin. So don't you worry sa mga subscribers natin outside this island, is may pamimigay din ako soon na hindi na natin kailangan i-ship. So maybe Gcash lang soon. So yun lang lahat sa ating backyard fish farm ng mga ref tabs natin. Update lang po ito, no? So medyo matagal-tagal na rin ako hindi naka-update. So bali ngayon is naka-focus muna tayo sa guppies, and may konti tayong balloon mollies, and hopefully maparami ko sila and mapamimigay natin sila soon. And may konti tayong goldfish, ayuda sa ating master, and pamimigay natin to for free. So yun lang, and maraming salamat sa panood, and see you guys next vlog.